concerning fake news. During your press con 2 days ago, if I'm not mistaken, you made an assessment na tumitindi yung pagkalat ng fake news after the warrant of arrest na na-serve kay dating Pangulong Duterte. Yung bang lumalalang situation ng fake news sa atin, do you see already a need for our concerned government agencies like NTC or the ICT na gumawa na ng ilang mga polisiya para sa particularly regulation sa paggamit ng social media? Opo, yan na po talagang pinag-uusapan natin ngayon. At kinakailangan din po ng pamahalaan, yung tinatawag nating whole of nation approach. Hindi lamang po pamahalaan ang siyang magsasaayos po nito. Lahat po tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Yan po. Kaya kakailanganin po talaga namin ang tulong ng social media, ng mainstream media, para po masawata po natin ang mga kumakalat na ganitong klaseng fake news. Tandaan po natin, kahit po ang Supreme Court ay nagrereklamo na rin po at aaksyon na rin po patungkol dito sa mga fake news na sinasabing sangkot pa nga daw ang Supreme Court tungkol sa mga pinapakalat na petisyon para po mag-resign ang Pangulong Marcos. Yusek, ihabol ka na lang ito. Reaction lang doon sa manifestation ni dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung iimbitahan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan.